Mas madali na raw na isasagawa ang mga pyramiding scam ngayon sa pamamagitan ng social networking sites. Kaya paalala ng mga eksperto sa publiko, doble ingat po sa pamumuhunan. May news to go si Victoria Tulad. Facebook daw ang ginamit ng grupo ni na Josephine at Rodolfo Miranda para maisagawa ang kanila umanong pyramiding scam. Dahil milyon-milyong Pilipino ang nasa Facebook, agad umanong dumami ang mga biktima base sa investigasyon ng NBI. Ayon sa isang financial planner, mas madaling ang naisasagawa ang scams sa pamamagitan ng naturang networking site. Sa sobrang laki ng Facebook, mas mahirap siya bantayan. Tsaka pwede akong mag-invento ng sariling fake account. Dahil dito, kailangang doble ingat sa investment. Kung too good to be true raw ang inaalok sa'yo, malaki ang tsansa na scam na iyon. Mas mataas yung pwede mong kitain, mas malaki yung risk. Pero ganito ginagawa ng scam. Sinasabi nila lagi, ito yung pwede mong kitain, pero walang risk yan. Yun yung nakakatakot eh. Pag sinabi nilang guaranteed, pag sinabi nilang makukuha mo tong amount na to, mga bagong negosyo raw ang karaniwang ginagamit sa scam, kaya dapat malinaw kung saan mapupunta ang pera. Dapat din daw alamin kung ilang taon na ang kumpanya at mahalagang tingnan ang track record nito. Maaari rin namang tanungin ng Securities and Exchange Commission o SEC kung rehistrado ang negosyo. Mahalagang matiyak kung scam ba ang iyong pinapasok dahil kadalasan hindi na naibabalik ang pera gaya na lamang sa kaso ng mga nabiktima ng Aman Futures Group. Isa raw sa mga magandang investment ang stock market lalo't malago ang ekonomiya. Pero dapat sa lehitimong broker lumapit. Maging dito, may mga nagpapanggap lang daw kasi. ang dami namang lehitimo. Nandun yung stock market, andyan yung bonds, andyan yung mutual funds, andyan yung mga UITFs na minimum amount, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos. Hindi siya pangmayaman. Para hindi maloko, payo pa ng eksperto, aralin ng mabuti ang mga klase ng investment. Huwag din daw hayaan na mabulag ng pera ang iyong pagdedesisyon. Victoria Tulad, GMA News.